Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Magandang unang Tuesday morning ng 2025 mga kamanggagawa. Kayo ay nakatutok pa rin dito sa atin sa Dole sa AFP Radio. Ako pa rin po ang makakasama nyo ngayong araw, Carla San Diego Malaba. Ako naman po si Team Laderas. Kami pa rin po ang makakasama nyo para talakayin ang mga napapanahong balita at mahalagang impormasyon tungkol sa paggawa at panghanap buhay sa ating bansa. Siyempre Sir Team, no, mag-hello muna tayo sa ating mga kamanggagawang laging nakikinig sa atin sa Armed Forces Radio Channel DWDD 1134 kHz. Mapapanood nyo rin po kami via live stream sa aming Facebook pages. Dalawin nyo lang po ang Department of Labor and Employment at AFP Radio DWDD official Facebook page. I-like, mag-comment at huwag kalimutang i-share ang ating episode para mas marami pang kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Ayan, happy New Year mga kamanggagawa. Happy New Year din Sir Team. Yes, Ma'am Carla. Yes. Happy blessed 2020. Yes, so yan, no? Kamustahin natin, no? Kamusta po ang mga selebrasyon po ninyo dyan sa ating mga kamanggagawan? Naway naging masaya, mapayapa, at syempre, ligtas yung ating pagsalubong ng bagong taon, no? Kumpleto pa naman ang ating mga kamay. Ayan. So, tuloy-tuloy pa rin tayo sa paghahatid ng latest sa sektor ng paggawa at empleyo. At syempre, hatid pa rin natin ng ating programa at mga updates sa napakaraming programa at serbisyo na handog ng DOLE sa bawat manggagawang Pilipino. Tama ka dyan, Ma'am Carla. At ngayong araw nga, pag-uusapan naman natin kung ano-ano ba ang mga trending na trabaho ngayong 2025. Abangan nyo po yan maya-maya lamang dahil makakasama po natin para pag-usapan ang in-demand job sa 2025 kasama si DOLE Bureau of Local Employment Director Patrick T. Patriwirawan Jr. Bago yan, good news muna tayo. Umento sa sahod ng minimum wage workers, aprobado na sa 14 na rehiyon. Kamanggagawa, aprobado na ang aumento sa sahod ng mga manggagawang tumatanggap ng minimum wage sa 14 na rehiyon sa bansa
noong 2024. Ang mga Regional Tripartite Wages and Productivity Boards or RTWPBs sa NCR, CAR, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soxargen at Caraga Region ay naglabas na ng mga bagong wage order para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ang dagdag ay mula sa 21 pesos hanggang 75 pesos kada araw, depende sa rehiyon. Bukod dito, naglabas din ng 9 na bagong wage order para naman sa ating mga kasambahay o domestic workers sa mga rehiyon ng NCR, CAR, Ilocos Region, Cagayan Valley, Mimaropa, Western Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao at Caraga. Ang ating mga kasambahay ay makakatanggap naman ng dagdag na sahod na mula sa 500 pesos hanggang 1,100 pesos kada buwan, depende rin sa rehiyon. Lahat ng mga wage order na ito ay inisyatibo ng mga RTWPBs sa sarili nilang kapasidad o yung tinatawag nating motu proprio at inaprubahan ng walang pagtutol. Tinatayang 4,907,584 minimum wage earners sa pribadong sektor ang direktang makikinabang sa bagong wage order. Samantala, 717,508 naman na kasambahay ang makikinabang sa siyam na rehiyong sakop ng aumento. Bukod dito, maaaring makinabang din ang 7,528,968 na full-time na manggagawa na tumatanggap ng sahod na mas mataas sa minimum wage dahil sa posibleng pag-angat ng sahod sa antas ng mga negosyo bunga ng koreksyon ng wage distortion. Samantala, sa Bicol Region ay pinagpaliban muna ng RTWPB ang wage determination process dahil sa epekto ng Bagyong Christine na nagdulot ng state of calamity sa rehiyon. Nakasaad na ipagpapatuloy ang proseso 3 buwan mula Nobyembre, ikapito ng Nobyembre o sa Pebrero 2025. Samantala, nagpapatuloy naman ang konsultasyon ng RTWPB Region 11 sa mga stakeholders sa Davao Region. Ang mga resulta ng konsultasyon ay isasama sa wage determination process na itinakda para ngayong Enero 2025. Good news naman tayo mula sa Bicol Region. Proyektong Angel Tree tumulong sa mga child laborers ng CAMSUR. Nagbigay ng tulong ang Department of Labor and Employment sa 150 child laborers sa Bawao, Camarines Sur sa ilalim ng Project Angel Tree bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-32 na selebrasyon ng National Children's Month. Layunin ng proyektong ito na bigyan ang mga bata ng mas magandang kinabukasan at wakasan ang issue ng child labor. Pinangunahan ng Dole Bicol at ng Camarines Sur Provincial Office ang aktibidad kung saan namahagi sila ng pagkain, school supplies, hygiene kits at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga bata. Ayon kay Dole Bicol Regional Director Imelda F. Gatinaw, ang inisyatibo ay naglalayong bigyan ang mga bata ng pagkakataong makapagtapos ng pag-aaral at matupad ang kanilang mga pangarap sa isang ligtas na kapaligiran. Anya, lahat ng bata ay may karapatang mag-aral at makialam sa isang ligtas na kapaligiran mula sa anumang pagtatrabaho, sabay nangakong patuloy ang pagsisikap ng Dole upang mabigyan ang mga batang biktima ng child labor ng malinaw at masayang hinaharap. Bahagi rin ng programa ang mga interaktibong laro,
dance intermission at pamimigay ng Noche Buena packages na nagbigay ng kasiyahan sa mga bata. Ang Project Angel T ay bahagi ng Child Labor Prevention and Elimination Program ng DOLE. Layunin nitong bigyan ang mga bata ng proteksyon at mga serbisyong magpapalakas sa kanilang mga karapatan, katuwang ang mga angels o mga donors. Sa pagtatapos ng taon, patuloy ang DOLE at ang mga katuwang nito sa pagtulong upang tuluyang mawakasan ang child labor sa bansa. Good news naman mula sa Mindanao. 430 million peso worth ng tulong ng DOLE naghatid ng pag-asa sa BARM para sa kapayapaan. Inilaan ng Department of Labor and Employment ang mahigit 430.75 million na pondo para sa emergency employment at iba pang programa sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ang inisyatibong ito ay nakinabang ang mahigit na 84,000 na individual bilang bahagi ng kampanya ng pamahalaan para sa pangmatagalang kapayapaan at pag-unlad sa rehiyon. Sa ilalim ng programang Tulong Panghanap Buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o mas kilala sa tinatawag na TUPAD, mahigit 84,000 manggagawa mula sa BARM at kalapit na mga rehiyon ang nabigyan ng pansamantalang trabaho. Kabilang dito ang higit 35,000 individual mula sa Region 9, higit 25,000 individual naman mula sa Region 10 at higit 23,000 mula sa Region 12. Naglaan din ng DOLE ng 43.64 million pesos para naman sa livelihood assistance sa halos 2,000 benepisyaryo upang makapagsimula ng pangmatagalang kabuhayan. Dagdag pa rito, mahigit 9.45 million naman ang inilaan ng Government Internship Program o GIP na nagbigay ng bayad na pagsasanay sa higit 400 kabataan mula sa rehiyon upang ihanda sila sa trabaho sa pampublikong sektor. Sa aspeto naman ng labor justice, natulungan ng DOLE ang mga manggagawa sa rehiyon sa pamamagitan ng resolusyon ng mga labor disputes. Sa tulong ng National Labor Relations Commission o NLRC, naresolba ang 10 kaso ng mga manggagawa mula sa Basilan at Cotabato City. Kabilang na dyan ang mga issue na hindi nababayarang sahod at pati na rin illegal dismissal. Upang mas mapabuti ang serbisyo, nagdaos din ng DOLE ng capacity building sessions at training para sa mga labor settlement mechanisms tulad ng single entry approach o SENA. Nagtayo rin ang DOLE ng BARM Assistance Desk sa mga key location sa Region 9 tulad sa Zamboanga City at Isabela City. Ang mga hakbang na ito ng DOLE ay bahagi ng pagsuporta sa normalization program ng pamahalaan na layong tulungan ng mga dating combatant at kanilang mga komunidad na magbagong buhay at maging produktibong bahagi ng lipunan. At yan na po ang ating mga good news na tampok ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay DOLE Bureau of Local Employment, Director Patrick Patriwerawan Jr. Tungkol yan sa mga in-demand na trabaho ngayong 2025. Pagkatapos po yan ng ilang mga paalam. Oras po natin, 14 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino.
Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. The Philippine government, through the President's socio-economic agenda and the Philippine Development Plan 2023 to 2028, has made the massive and rapid creation of high-quality green jobs a top priority. While there have been improvements in terms of employment rates, challenges related to job quality persist. In response to the evolving nature of work and in line with the government's development agenda, the Department of Labor and Employment has crafted the Philippine Labor and Employment Plan 2023 to 2028. This strategic plan aims to enhance the employability of the Filipino workforce and ensure equitable access to employment opportunities by strengthening employment facilitation services. A key component of this plan focuses on providing career development support services, addressing gaps in employability dimensions such as personal and environmental factors, job objectives, skills and requirements, job search skills, and job maintenance. Meron po lang kaming isang programa na ni-revive po. Ito po yung may kinalaman sa career guidance and counseling sa mga estudyante para magkaroon po sila ng tinatawag na better informed or influenced choices. Taking off from the Career Guidance Advocacy Program. Introducing the Career Development Support Program, or CDSP. The goal of CDSP is to assist individuals in finding appropriate employment, identifying the need for upskilling or reskilling, and advancing in their chosen career paths. In a complex labor market influenced by demographic shifts, environmental concerns, digital transformation, and unexpected disruptions, career development support is essential. It plays a crucial role in achieving the objectives of education, training, and employment programs, and in fostering industry-specific skills. CDSP offers a range of support services, including career counseling to help individuals choose suitable occupations and guide them to proper job objectives, vocational counseling to assess skills and bridge gaps, and employment counseling to equip job seekers in searching out job opportunities, marketing their abilities to potential employers, retaining their jobs, or advancing in their jobs. This would also include assistance to displaced or disadvantaged workers in transitioning to new career paths. As labor markets evolve, individuals need skills to navigate education, training, and employment. To adapt to lifelong learning and changing job markets, a more extended approach to skill development is crucial. Schools are the primary institutions to inform youth about careers. They provide individual counseling and integrate career education into the curriculum at the primary and secondary levels. Public Employment Services, or PES, offer career development service to those not in educational institutions, focusing on job search and placement. Employers have two main roles in career guidance. They invest in staff training and development, benefiting their enterprise. They also collaborate with local authorities, schools, and community organizations to inform the community about job opportunities and required skills. The CDSP aims to address a major problem in employment, which is the persistent mismatch between job opportunities and the skills of the workforce, contributing to unemployment. The program has been rebranded to address the increasing need for comprehensive career development support. It integrates timely labor market information and combines career, vocational, and employment counseling interventions. The emblem CDSP, placed on the last step of a staircase, symbolizes the program's commitment to helping individuals reach their full potential and enhance their employability through career development support services. The branding,
using blue and orange, represents harmonized, innovative, and comprehensive support, emphasizing the program's dedication to both personal and professional development. The CDSP is implemented at the national and local levels, involving various government departments and partnering with advocacy networks and professional associations. The Bureau of Local Employment, or BLE, serves as the secretariat of the CDSP working group. Meetings were conducted to align national government agenda and respective agency mandates in relation to career development support programs, projects, and activities. To ensure effective implementation, BLE will train focal persons in its regional offices, who will then pass on their high-quality training to local networks, ultimately enhancing collective capacity development. CDSP aims to contribute to the realization of decent work goals and improved employment outcomes for all members of the workforce. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Papasok ang taon, no, Sir Tim, lagi nating pinaghahandaan, no, personally, di ba, kung ano ba yung uso at bago para sa darating na taon, yung mga trending sa bagong taon. Ayan. So kung meron tayong mga pinaghahandaan na color of the year, usong mga damit for the year o kaya haircut, di ba? Yes. Naglalabas yung ating mga news agencies niyan. So kung meron ganun, meron din tayong in-demand jobs for 2025. Totoo yan, Ma'am Carla. Kaya naman para bigyan tayo ng ideya tungkol sa mga trending at in-demand jobs para sa taong 2025, muli po nating makakasama ngayong umaga si Bureau of Local Employment Director Patrick T. Patriwirawan Jr. Happy New Year, Director Pat, at magandang umaga po. Happy New Year, dear Pat! Magandang umaga. Magandang umaga, Ma'am Carla at Sir Tim, at Happy New Year po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay. Salamat po, dear Pat, sa palagi ang pagtanggap niyo po ng aming imbitasyon. Isa na po kayo sa aming mga suki yan, dito sa ating programa, Dola sa AFP Radio. Ayan. Dear Pat, diretso na tayo sa ating topic po for the day, in-demand jobs for 2025. So bago po natapos yung taon, magandang balita po yung natanggap natin dahil dun po sa latest na available na labor force survey, which is October 2024, mas tumaas pa po yung ating employment rate. Ayan. Dear Pat, pakibahagi naman po muli yung bilang ng mga may trabaho at kung ano po bang mga sektor yung patuloy na lumalago at nagbibigay po ng mas maraming job opportunities para po sa ating mga kamanggagawang Pilipino. Dear Pat? Salamat, Carla. Ayon sa resulta ng October 2024 Labor Force Survey na isinagawa ng Philippine Statistics Authority, nakapagtala ng 369,000 na karagdagang manggagawang may trabaho mula 47.788 million noong October 2023 pagpunta tungo sa 48.157 million nitong October 2024. Ito ay maiugnay sa pagtaas ng bilang ng mga manggagawa sa sektor ng administrative and support service activities, accommodation and food service activities. Bukod pa rito, noobserbahan din ang pagtaas ng bilang ng manggagawa sa transportation and storage na nagpapahiwatig ng pagtaas ng demand sa produkto at serbisyo. So maganda pong malaman, no, dear Pat, talagang accommodation and food service, mga services sector talaga, patuloy na lumalago po ngayon, noong 2024. Yes. Pagdating naman po sa unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho, Director Pat, ito po ay bumaba kumpara sa kaparehong panahon. Ano po ba yung mga nakikita nating dahilan sa patuloy na pagbaba ng unemployment dito sa bansa? At ito rin po ba, Director Pat, inaasahan nating magtutuloy-tuloy ngayong pagpasok ng 2025? Salamat, Tim. Ang bilang ng mga walang trabaho ay bumaba ng 124,000 mula 2.089 million noong October 2023 sa 1.966 million noong nakaraang taon ng October 2024.
Base sa nakalipas na result ng labor force survey, no, ating inoobserbahan ang consistent na pagbaba ng bilang ng mga walang trabaho. Lalo na tuwing huling quarter ng taon, ito ay maaaring may ugnay sa iba't ibang economic activities na nagaganap tuwing holiday season. Ating naobserbahan na nagkakaroon ng pagtaas ang antas ng consumer spending, lalo na sa mga fast-moving consumer goods tulad ng canned fruits, alcoholic beverages, noodles at pasta sauces tuwing holiday season. Madalas din na nagpapatupad ng extended mall hours habang papalapit na Kapaskuhan. Ang mga naturang aktibidad ang ilan sa mga kadahilanan kung bakit nagkakaroon ng mas maraming oportunidad para sa ating mga manggagawa tuwing huling quarter ng taon. Talagang mas bumababa siya nung tuwing Christmas season po, no? Dear Pat, yung holiday season natin. Ayan. So, isa pa po, Dear Pat, sa ating tinututukan at tinutugudan din dito sa DOLE, ay yung usapin naman po ng underemployment. Kamusta po ba yung bilang ng ating underemployment rate sa pinakahuli po nating LFS at ano din po ba yung mga hakbang na ginagawa po natin para matugunan ito, yung underemployment at unemployment sa bansa? Dear Pat. Salamat, Carla. Ang underemployment ay tumutukoy sa mga manggagawang nais ng karagdagang oras o bagong trabaho. Tumaas ito mula 11.7% noong October 2023 to 12.6% noong October 2024 na nangangahulugang halos 6.08 milyong manggagawa ang apektado. Upang tugunan nito at madagdagan ang kakayahang makapagtrabaho, no, binubuo ng DOLE ang estratehiya na mapahusay ang supply ng manggagawa at paghahanap buhay. Kabilang dito yung advocacy natin sa lifelong learning, continuous education, upskilling, reskilling, at pagpapaunlad ng technical at professional na edukasyon. Ang Trabaho para sa Bayan Act ay isang inisyatibo na naglalayong magbuo ng 10-year plan na isinusulong sa pamamagitan sa pamamagitan ng National Employment Summit. Ang Tatak Pinoy Act at ang Digital Workforce Competitiveness Act ay naglalayon rin na mapabuti ang produktibidad at digital skills ng ating mga kamanggagawa. Kasama rin dito ang Enterprise-Based Education and Training Framework Act na nag-uugnay sa edukasyon at kasanayan sa pangangailangan ng industriya. So, nabanggit ni Dear Pat, no, yung iba't ibang mga mekanismo ng ating pamahalaan. Sir Tim, nandyan yung trabaho para sa bayan na plan, nandyan din yung ating Digital Workforce Act, pati yung Tatak Pinoy Act. So, talagang maraming mga oportunidad yung nire-ready po natin. No? Hindi lang po ng DOLE, Dear Pat, ano po, pati po nung buong ating gobyerno para sa... Yes. Yes. Tama ka dyan, Carla. No? Sinisiguro natin no, na patuloy yung pakikipag-ugnayan ng DOLE sa iba-ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya po tayo ay nagiging miyembro at sa iba pa nga ay nag-lead tayo no, ng mga interagency councils para masiguro po no, na yung mga strategies natin ay naka-align sa pag-increase ng employability ng ating mga kamanggagawa. Talagang rest assured yung mga kamanggagawa natin na talagang ginaguide natin sila na magkaroon ng mas decenteng trabaho. Maraming oportunidad. Yes. At sa pagpasok nga ng 2025, Director Pat, marami sa ating mga kababayan ang nagnanais na makahanap ng trabaho. Sa ating pong datos, Sir Pat, ano po bang mga trabaho ang in demand at inaasahan pa nating mas dadami pa ang job openings ngayong 2025, Director Pat? Thank you, Tim. No? At patuloy natin itong minomonitor dahil palagi nga itong tinatanong sa atin ng iba-ibang mga media partners natin. No? So base sa ating Peso Employment Information System no, at sa PhilJobNet, ang mga sumusunod na trabaho ang may pinakamaraming bakanting posisyon batay sa report ng mga registered employers. At yung report po na ito, ibig sabihin ay active pa rin yung mga vacancies na ito at hanggang ngayon nakikita nating posted pa rin siya at open and available na applyan ng ating mga kamanggagawa or ng ating mga job seekers. So ang top 10 po natin ay katulad po ng call center agent na nasa 110,893 vacancies po. Meron din po tayong accountant no, na pumalo po sa 72,353 vacancies. Meron din po sa domestic helper, 60,000, production worker, 47,000, production machine operator, 36,000, customer service assistant, nasa 35,000, construction laborer, nasa 20,000, service crew, 14,000, staff nurse, nasa 9,000, at cashier, 8,500.
Batay sa mga isinagawang stakeholder consultations no, ng ating mga regional offices na nakasaad sa resulta ng ating jobs and labor market forecast for 2025 to 2026, ang mga trabahong in demand sa bansa mula sa mga sumusunod na key employment growth sectors ay ang mga sumusunod: accommodation and food service activities including tourism, manufacturing such as automotive and food processing, construction, agriculture, forestry and fishing, transportation and storage, wholesale and retail trade, IT BPM or Information Technology Business Process Management, human health and social work activities, education at creative industries. Meron din po tayong minomonitor ng mga new key employment growth sectors. Kabilang narito ang financial and insurance activities, electricity, gas, steam and air conditioning supply, mining and quarrying, public administration, real estate and renewable energy. Patunay yung mga job openings na yan, no? Talagang malawak yung range ng mga job openings ngayon na dapat applyan ng ating mga kamanggagawa. Oo, meron po on BPO, meron tayo dear Pat no on BPO, nandiyan yung call center, professionals natin, accountancy, meron din for our mga kasambahay, sila yung top 3 po no na nabanggit ni dear Pat kanina. So napaka diverse ng ating mga opportunities na available para sa ating mga job seekers. Ayan. So dear Pat, yun po yung sa pagdating po sa paghahanap ng trabaho, alam naman po natin na isa na dyan yung pagpunta po sa o pag-participate dun po sa iba't ibang mga job fairs na kinoconduct po ng DOLE, hindi lang ng DOLE, kundi pati na rin po in partnership with mga iba-ibang ahensya. Sa anong mga pamamaraan pa ba maaaring, bukod po no, sa job fair, anong pamamaraan pa po ba yung pwedeng gawin o pwedeng i-check ng ating mga kababayan para makahanap po ng trabaho? Dear Pat? Salamat Carla. No, actually, paulit-ulitin natin yan pinapaalala sa ating mga kababayan. No? So bukod sa mga regular job fair activities na sinasagawa po ng DOLE at ng regional offices sa iba't ibang lugar sa ating bansa, ang ating pong mga job seekers, mga kababayan natin naghahanap ng trabaho, ay hinihikayat natin na magtungo at makipag-ugnayan sa ating mga public employment service offices sa kani-kanilang mga munisipyo, syudad o probinsya upang masiguro na lehitimo ang mga listahan ng mga bakanteng trabaho sa mga establishmento sa kanilang lugar. Atin pong pinapaalalahanan din ang mga nais mag-apply ng trabaho na maghanda palagi ng mga application requirements or documents katulad po ng updated nyo na curriculum vitae or CV at resume, ang inyo pong application letter at iba pang mga pangunahing dokumento upang mapabilis ang pagproseso ng inyong aplikasyon katulad po ng ating mga training certificates or work experiences kung mayroon po. Maaari rin po nating bisitahin ang ating online job portal sa philjobnet.gov.ph para makita po natin ang mga bakanteng trabaho online. Yan, so may meron pwede kayong puntahan no sa LGU dun sa ating mga peso, meron ding online, 'di ba? Yan ang philjobnet.gov.ph, mga kamanggagawa. Huwag niyong kalimutan yung i-check at doon yung makikita yung maraming vacancies na available at maaari niyong apply. Yan. Yung mga nabanggit kanina ni Dear Pat na certain, yung mga nabanggit niyo po Dear Pat kanina, nandoon lahat yon. So kung kayo po ay nasa construction sector, ganyan. So meron din doon, Yes. diba? Mga BPO workers na naghahanap ng mas ng iba pang opportunities, meron din doon sa ating PhilJobNet. Ayan. So kung ito po, para naman po sa kaalaman, Dear Pat, ng ating mga viewers and listeners, kasi minsan po meron po talaga tayong mga hindi maiiwasan na meron pong mga medyo masasamang mga intensyon sa ating mga kamanggagawa. Ano po ba ang dapat nilang tandaan para naman po hindi mabiktima ng mga bogus o mga scammers na nag-aalok po ng mga peking trabaho? Hindi lang po yun, no? Naghihingi din po sila, Dear Pat, ng bayad. Paano po ba maiiwasan yan ng ating mga job seekers, Dear Pat? Salamat Carla. Para sa ating mga taga-subaybay at sa ating mga job seekers po, no, suriing mabuti ang kumpanya bago tanggapin ang anumang job offers. Siguraduhing lehitimo at rehistrado ang kumpanya. Maaari po nating i-verify ang impormasyon sa Securities and Exchange Commission o sa aming kagawaran. Iwasan po natin yung basta-bastang pagtitiwala sa mga alok na galing lamang sa social media o text messages.
Iwasan po ang pagbabayad, ang nagpapabayad ng placement fee. No? Ang DOLE po ay may malinaw na polisiya na nagbabawal sa mga local employers na maningil ng placement fee. Kung isang kumpanya o individual ay nanghihingi ng bayad kapalit ng trabaho, malaki po ang posibilidad na ito ay isang scam. Huwag po tayo magbayad ng kahit ano kung walang malinaw na kontrata at legal na proseso. Mag-ingat po sa mga masyadong magandang alok. Kung ang alok na trabaho ay tila masyadong maganda para maging totoo tulad ng napakataas na sweldo o agarang pag-hire nang wala namang tamang proseso, maging mapanuri po at magduda. Ang mga scammers ay madalas mag-aalok ng trabaho na tila napakagandang oportunidad upang makahikayat ng mga biktima. Huwag din po magbibigay ng personal na impormasyon agad-agad. Ang inyong mga personal na impormasyon katulad ng social security number, bank account details, at iba pang mga sensitibong impormasyon ay hindi dapat ibinibigay agad-agad. Siguraduhin lehitimo po at secure ang application bago ibigay ang mga ito. Kumonsulta po sa mga otoridad kung may duda kayo sa isang job offer. Huwag po kayo mag-atubiling kumonsulta sa DOLE, sa ating mga regional offices, sa mga public employment service offices o sa iba pang kaugnay na ahensya ng gobyerno. Mas mabuti pong maging ligtas kaysa magsisi sa huli. Maraming salamat po, Dear Pat, sa impormasyon na yan dahil very important po yan lalo ngayon na marami nga pong naghahanap ng trabaho. At 'di ba may mga nare-receive po tayo, Dear Pat, kahit sa text lang na mag-apply kayo. So talagang check nyo din po mga kamanggagawa. Pag medyo too good to be true na ano, ika nga tingnan muna natin. Pati naman, sabi nga ni Dear Pat 13, pwede magtanong sa DOLE, sa mga regional offices natin magpatulong. At syempre, suriin. At yun nga, kailangan lang makipag-ugnayan sa authorities. Yes, oo. Kung sakali pong may mga katanungan, Director Pat, ang ating mga kamanggagawa hinggil sa mga programa at serbisyo na hatid ng Bureau of Local Employment, paano at saan po ba nila kayo maaaring maabot, Director Pat? Thank you, team. Nais po nating ipabatid ang mahalagang impormasyon para sa ating mga kababayang manggagawa at employers na may katanungan o nais mag-avail ng mga employment facilitation programs na inaalok po ng kagawaran sa pamamagitan ng kawanihan ng lokal na empleyo. Maaari po kayong bumisita sa ating official na website, so of course sa DOLE po, dole.gov.ph o sa official na website ng Bureau of Local Employment sa ble.dole.gov.ph. Dito po ninyo matatagpuan ang mga detalyadong impormasyon tungkol po sa mga programa at serbisyong inaalok po ng kawanihan at ng kagawaran para sa kapakanan ng ating mga manggagawa at employers. Kung meron po kayong mga katanungan o concerns, bukas po ang ating email para sa inyo, ble@dole.gov.ph. Maaari rin po kayong tumawag sa ating hotline 8528-0087 para sa mabilisang tugon sa inyong mga alalahanin. Para naman po sa mga nais na personal na consultation o pag-avail ng mga programa, maaari po kayong dumulog sa pinakamalapit na DOLE regional o provincial offices. Ang aming pong mga opisina ay handang magbigay ng kinakailangang tulong at impormasyon sa inyo. Maaari nyo rin po kaming bisitahin dito po sa Intramuros sa office po ng Bureau of Local Employment. So, meron physical, online, meron lahat, telepono, meron. So, huwag po kayo mag-atubili na kontakin ang ating Bureau of Local Employment. Ayan, at this point, Dear Pat, nasa inyo na po ang pagkakataon para magbigay ng mensahe at paalala na rin po sa ating mga kamanggagawa, pati na rin sa ating mga employers. Ayan, Dear Pat. Thank you, Carla. Ang kagawaran po ng paggawa at empleyo ay nanatiling kaagapay at handang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga job seekers, workers at employers, lalo't higit sa patuloy na pagbabago ng ating labor market. Makaaasa po ang lahat na patuloy ang DOLE sa pagsasaayos at pagpapalakas ng mga polisiya at programa na tutugon sa pagpapabuti ng kakayahan at kasanayan ng lakas paggawa tungo sa pagkakaroon ng dekalidad at disenteng trabaho para sa lahat sa ilalim po ng bagong Pilipinas. Ang DOLE po ay patuloy na magsusumikap na itaguyod ang kalidad ng empleyo, karapatan ng mga magagawa, makatarungang sahod. Ang aming layunin ay hindi lamang panatilihin ang kasalukuyang pagtaas ng employment rates, kundi pati na rin ang pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng lahat ng mga Pilipino. Papatuloy po kami sa pagsasagawa ng koordinasyon sa ating po mga private and public partners upang tiyakin na ang mga manggagawa po ay may angkop na kakayahan upang makasabay sa nababagong pandaigdigang ekonomiya. Hinihikayat po natin ang ating mga job seekers at employers na bisitahin po ang fieldjobnet.gov.ph
ang ating pong website at Viber group, Usapang Trabaho, para sa regular updates sa ating labor market at mga job opportunities. Libre po ang pag-register sa PhilJobNet at ang mga accredited employers ay maaari pong mag-post ng libre at unlimited vacancies. Nariyan din po ang ating mga DOLE regional offices at ang Public Employment Service offices na laging handang tumulong sa inyo sa mga pangangailangan at tumugon sa inyong mga katanungan. Maraming salamat po mula po sa kawanihan ng lokal na empleyo. Ayan. Maraming salamat po, Dear Pat. Alam mo, maganda itong nabanggit ni Dear Pat, Sir Tim, yung Usapang Trabaho Viber Community. Ano po ka dyan? Naka-follow ako dyan, Dear Pat. Member ako ng Viber Community na yan. Ayan. So, yung ating mga kamanggagawa, PhilJobNet, ayan. Mag-join na din po kayo dyan. Mag-create ng account sa website. At di na po namin kayo patatagalin pa, Dear Pat. Maraming salamat po sa napakahalagang impormasyon na ibinigay niyo po sa amin today at para sa ating mga kamanggagawa na rin, sa ating mga job seekers. And more power po sa inyo dyan at sa buong BLE. Ayan. Stay safe po, Dear Pat. Thank you very much, Director Patrick. Maraming salamat, Ma'am Carla, Sir Tim. At narinig po ninyo mga kamanggagawa, DOLE Bureau of Local Employment, Director Patrick P. Patriwirawan Jr. Tungkol yan sa mga in-demand na trabaho ngayong 2025. So talaga, Sir Tim, no, may, varied. Merong call center, ano ba yung mga sinabi ni Dear Pat kanina? Call center, mga accountant, domestic helpers, meron din on production. Yes, diba? may nurse pa, service crew. Yes, CSR, meron din sa construction and cashier, diba? At meron din mga emerging jobs. So, napaka-diverse ng ating mga in-demand jobs for 2025. At para malaman nyo yung mga mas marami pang detalye tungkol sa mga trabahong yan, maaari din po kayong makipag-ugnayan sa DOLE BLE sa pamamagitan ng kanilang mga telephone lines na matatagpuan sa kanilang website www.ble.dole.gov.ph o bisitahin ang kanilang Facebook page. Type lamang DOLE Bureau of Local Employment. Dagdag na rin natin dyan, Sir Tim, no? Yung PhilJobNet.gov.ph. So, para sa ating mga job seekers na merong access online, pwede silang mag-visit dyan. Libre din ang paggawa ng account dyan at nandyan na din yung proseso kung paano kayo mag-a-apply, ganyan. And so inihikayat natin ang lahat na mag-visit siya. At yan, para naman sa inyong iba pang mga labor-related na tanong or kung may nais pa kayong malaman o di kaya ay ireklamo, bukas din po lagi ang ating DOLE hotline 1349. I-dial nyo lang po yan sa inyong mga telepono. Maaari din po kayong mag-send ng email sa hotline 1349@dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para naman sa iba pang mga labor and employment concern. Hanapin nyo lang po ang official and verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. Kung may blue check. Siyempre, ilike nyo na rin mga kamanggagawa ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng DOLE sa inyo. At isa na naman pong episode ang ating napagsamahan mga kamanggagawa. Sa susunod na Martes, abangan kung anong programa ng DOLE ang ating tatalakayin dito sa ating programa. Sa ngalan ng aming mga kasamahan dito sa DOLE Information and Publication Service at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako pong muli si Tim Laderos. Ako na naman po si Carla San Diego Malabanan. Tutok lang po ulit sa susunod na episode ng ating programa para sa iba pang mga serbisyong hatid ng DOLE sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang po yan sa DOLE sa AFP Radio. Oras po natin, 44 na minuto, makalipas ang 11 ng umaga.
Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino.